Ayan, mapagpalang umaga po sa ating lahat at sa oras po na to nawa po ay ialay po natin ang ating mga sarili sa pagsamba sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Psalms 100 verses 1 to 5, "Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations." Sige po, tayo po ay manalangin muna. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong katapatan, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Salamat po sa proteksyon na pinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. At kami po ay humihingi ng tawad sa oras na to, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagawang pagkakasala po sa inyo, Panginoon. At nawa po ay linisin niyo po ang puso ng bawat isa, maging ang aming po mga isipan, Panginoon. At ihanda niyo po kami sa oras na to upang kami po ay pagsamba sa iyo ng buong buo, Panginoon, sa oras na to. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, ay handa na po natin ang ating mga sarili sa ating pag-worship sa pamamagitan ng mga awitin. Sige po. Good morning, church! Another opportunity na naman ang binigay sa atin ng Panginoon upang awitan siya at pasalamatan sa dakilang mga bagay na binigay niya sa ating mga buhay. Sabi sa John chapter 1 verse 16, "From His abundance, we have all received one gracious blessings after another." Alam niyo po ba, mga kapatid, kayo'y pinagpala. Sabihin niyo nga po sa mga katabi niyo, "Ako'y pinagpala." Tama po. Ika'y pinagpala, ako'y pinagpala, tayong lahat ay pinagpala dahil mahal tayo ng Panginoon. Ngayon, samahan niyo po kaming umawit, tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos na buhay, sa tunay at nag-iisang Diyos. Diyos ay tanggapin mo, magpapalang laan sa'yo, mula ngayon, bukas, magpagkailanman. Magandang araw! Magandang araw sa'yo, biyaya ng Diyos ay tanggapin mo, magpapalang laan sa'yo, mula ngayon, bukas, magpagkailanman. Pinagpala ka, pinagpala ka. Magandang araw sa'yo, biyaya ng Diyos ay tanggapin mo, pagpalang laan sa'yo, mula ngayon, bukas, magpagkailanman. Pinagpala, pinagpala, pinagpala ka, pinagpala, pinagpala ka, pinagpala,
wala kang katulad, O Diyos. Sa iyong pag-ibig at kapangyarihan, wala kang katulad, O Diyos. Dati nagmamaliw, kapayapaan bilang mga aliw. Sa iyong biyaya at kalwalhatian, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Sa iyong kalinga at katapatan, wala kang katulad, O Diyos. At ganap ang iyong pangunawa, sa iyong katwiran at kabanalan, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Sa iyong pangako at kabutihan, wala kang katulad, O Diyos. Na di napampara, pumapawi ng lahat kong agam-agam. Sa iyo ang papuri at karangalan, wala kang katulad, O Diyos. Galak, galak, na di napapara, bumabawi na lahat kong agam-agam. Sa iyo ang papuri at karangalan, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang mangat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng gawin sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga
salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Akat, wala kang katulad. Ayan, maraming salamat po. At ngayon po, bago po tayo makakarinig ng mensahe na galing sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pastor, unahin po muna natin. Dito, binaliktad natin. Una po yung magiging huddle natin. Ang tanong po ay, ito po yung huddle natin, kung ikaw ay papipiliin sa pagitan ng karunungan, karakter, at kakayahan, ano ang iyong mas pahalagahan at bakit? Yan, sige po. Sino po ang pwedeng merong mga idea dyan? Ayan po, kung ikaw ay papipiliin sa pagitan ng karunungan, karakter, at kakayahan, ano ang iyong mas pahahalagahan at bakit? Any idea po? Sino po ang pwedeng mag-share? Wala naman pong maling sagot. Ako, O, sige. siguro po para sa akin, yung karakter. Karakter po. Kasi yung kakayahan, madidevelop naman. Yung karunungan, ibibigay ng Panginoon when we pray. Yung character, yun talaga yung pinahalagahan ko. Kasi if you have the character, madidevelop mo na yung yung kakayahan mo. Kasi nandiyan yung pagtsatsaga mo. Pag may tsaga ka, ma-acquire mo nung kakayahan.
pagka mm, ah, masipag ka, magkakaroon ka na ng karunungan, ay ng knowledge, ah, iyon po yung character. Kasi yung karunungan, talagang ipagpe-pray natin ng Panginoon ang magbibigay sa atin ng karunungan. So, character ang papahalagahan ko. Character. Ayan. Maraming salamat po. Sino pa po? Parang papanig ako dun sa ate ko. Well, yung karunungan kasi mahalaga rin, ano. Kung meron ganong mga bagay na yun, parang kompleto na eh. Pero tama, no, yung pagkatao mo kasi na nakikita dun sa karakter kung sino ka, kung ano yung pinaniniwalaan mo, kung sino yung Diyos na meron ka, at kung ano yung relasyon na meron ka sa Diyos at sa tao. So, mahalaga, no, kasi yung sa akin, personally, yung character din, kasi nga, ito yung kumakatawan kung sino ka. So, lahat ng mga bagay na yung pagkilala mo sa Panginoon, nagko-comprise ng character mo yun eh. So, kung yung character mo, meron kang pagtitiwala ka sa Diyos, pinahalagahan mo, at sumasandig ka lang sa Kanya, ganun din sa relationship mo sa ibang mga tao. Yung karunungan sa kayong kakayahan mukhang may-enhance at ibibigay talaga ng Panginoon. Pinakamahalaga kasi yung heart eh, di ba? Yung heart ng worship is yung puso mo sa Panginoon. So, para sa akin yung character din. So, iyan yung pipiliin ko personally. Ayan po. Ayan. 2 points sa character. Ayan, sige po. Kung wala na po, Ako, sige. Ayan. Sige pa. Kuya Bern, Sige po, Kuya Pab. Sige, Kuya Pab. character din, Mhm. kasi yung character sa akin, ito yung binabasa ng tao sa atin, yung character natin. And yung karunungan, totoo po yung sinabi ni Ate Jing na binibigay sa atin to ng Panginoon yung karunungan. At yung kakayahan naman, ito po yung ginagamit natin para sa Panginoon. At yung karakter, ito yung tinitingnan sa atin ng tao at tinitingnan sa atin ng Diyos kung yung karakter natin ay nagagamit natin ng maayos. Yun lang sa akin, Kuya Bern. Salamat. Okay po. Salamat, Kuya Fab. Ayan. Meron pa po? Okay. Sige. Kung wala na po, dako na po tayo sa ating mensahe. Good morning po mga kapatid at isang masaya at mapagpalang araw ng Sunday, first Sunday of June at ito po yung ating tinatawag na Communion Sunday, dahil po first Sunday. Ano? So doon po sa mga kapatiran na hindi pa po nakapag-prepare ng bread or juices of any kind, ay nais ko lang po kayong i-remind na dire-diretso na po tayo right after po ng ating message ay dadako na po kagad tayo doon sa ating pong Lord's table. So i-prepare nyo lang po ang inyo po mga elements. At salamat mga kapatid, Brother Raul, Brother Bobby, and Sister Jen sa inyong pagbibigay ng opinion dito sa ating huddle question. Pang Miss Universe nga yung tanong, karunungan, karakter at kakayahan. At yung po mga sagot ninyo ay nagkapare-pareho doon sa karakter. Sabi nga ni Brother Bernie kanina ay wala namang tayong maling sagot. Kasi yung pong sagot ninyo na karakter, it reflects yung pong kung ano po ang JWSBC family. Talaga po kasi ang karakter ng mga taga-JWSBC family ay mga mababait, mapagligay, matulungin, mapanalangin na po. Ganyan po kasi talaga yun po yung pinaka-parang common na katangian ng ating po mga kapatiran. Pero titignan po natin ngayon kung ano po ang sagot na ibinibigay po ng Biblia dito po sa talatang ating pong pag-uusapan maya-maya.
Pero before that ay nais ko lamang po munang magbigay po ng ilang po mga palasak na mga salawikain. Alam po ba ninyo na ang panitikang Pilipino ay kilalang-kilala po sa mga salawikain? At ilan po sa mga halimbawa ng salawikain natin mga Pinoy ay itong pong mga sumusunod. Una, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Meaning to say ay kailangan natin na lagi pong maging mapagpasalamat sa ating pong mga pinagdaanan. Then, kung walang tiyaga, walang nilaga. Ito naman po ay patungkol sa pagiging matiisin, na tapusin po yung pong gawain o anumang gawain na napasimulang gawin. Ano po? At yung pangatlo ay yan, kapag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Kilala po itong kasabihan na ito doon sa mga bagong kasal na patungkol po ito o nangangahulugan po ito na pagkakasyahin po muna yung pong mga resources na meron ka. O kaya naman ay gumastos lamang ayon sa tamang kakayahan. Then meron din po tayong mga ganito po mga salawikain. Aanin mo pa ang palasyo kung ang nakatira ay kuwago, mabuti pa ang bahay kubo na ang nakatira ay tao. Ito po, aanin pa ang damo kung patay na ang kabayo. At ang naniniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. At dahil po sa mga salawikain, para po nagiging mas meaningful ang buhay natin mga Pilipino. At siyempre po idagdag rin po natin na mas madali po natin itong naipapasa sa ibang tao. Yung po mga konsepto, yung po mga prinsipong nakapaloob sa salawikain ay madali po nating naipapasa sa ibang mga tao. So kung maganda po ang naidudulot ng mga ito sa ating buhay, mga salawikaing Pilipino, what more kung ang pagbabatayan naman po natin ng mga salawikain ay yung pong galing mismo sa salita ng Diyos. So this morning, we will be starting a mini-series based on the book of Proverbs o sa Tagalog nga po ay Kawikaan. And to begin with our series, tunghayan po natin ang sinasabi doon po sa Kawikaan, chapter 1 o kabanata 1, mga talatang 1 hanggang 6. Ang sabi po dyan, ang mga kawikaan ni Haring Solomon na anak ni David at naging hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan ito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturoang magpasya ng tumpak. Sa pamamagitan nito, ang matalino'y lalong tatalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang mauunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang bugtong ng mga pantas. Tayo po ay sandaling manalangin. Father God, muli, hiniling po kami sa iyo ng karunungan at pangunawa dito po sa paksang aming tatalakayin. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming po mga puso't isipan upang aming pong maunawaan yung pong mensaheng nais niyo pong iparating sa amin sa araw na ito. Lord, salamat po. Binabalik po namin ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So una, tingnan po natin sabi ko nga po dahil ito po ay mini-series, hindi naman po natin tatalakayin yung buong Book of Proverbs sa serye na ito. Pipili lang po tayo ng ilang mga talata. Pero for today, dito po tayo sa pinaka-introduction, ito pong Book of Proverbs. Sino po bang author? Yung pong authorship po nito, makikita po natin dun po sa verse 1, the Proverbs of Solomon, son of David and King of Israel. Hindi po natin alam kung saan o kanino o kailan talaga po nagsimula yung pong mga kasabihang atin pong nakamulatan, yung pong mga binanggit ko po kanina. Ngunit nakatitiyak po tayo na ito pong Book of Proverbs ay galing sa Diyos sa kadahilan ng ito nga po ay naging bahagi ng Biblia. Kasama po ito doon sa mga na-canonize na mga aklat at naging bahagi nga po ng Biblia sa panahon po natin ngayon. So karamihan po ng nilalaman ng Book of Proverbs ay sinulat po ni Haring Solomon. At pero alam po ba ninyo na ilan po sa mga chapters nito ay mula po sa ibang author, na katulad po ni Agur na may akda po ng chapter 30 at ni Lemuel na siya naman po may akda ng chapter 31. And speaking of King Solomon,
yung pong authors yung pong sumulat ang mas nakakarami po rito sa mga sa kawikaan po. Sa 1 Kings chapter 3 ay ating pong mababasa kung paano po na-acquire ni Solomon ang kanya pong pambihirang karunungan. Si Solomon po, kung ating pong maaalala, siya po yung ikatlo doon po sa naging kings ng United Kingdom of Israel. Siya po yung sumunod na po sa magkakasunod-sunod, si King Saul, si David na kanya pong ama, at sumunod nga po ito pong si Haring Solomon, at after niya po ay nagkaroon na po ng tinatawag na divided kingdom. Siya po ang pumalit kay Haring David na kanyang ama, anak po siya ni Haring David kay Bathsheba. Naging matatag po ang kaharian ng Israel sa kanyang pangunguna. Ipinakita po niya ang kanyang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng tamang pagsamba at pagsunod sa mga tagubilin sa kanya ng kanyang ama. So sumasamba po siya sa Diyos at sumunod po siya sa mga tagubilin ng kanyang ama. At alam po natin ang istorya isang gabi nagpakita ang Diyos kay Solomon sa pamamagitan ng panaginip. Sinabi sa kanya ng Diyos, o tinanong siya ng Diyos, humingi ka ng kahit ano at ibibigay ko sa iyo. Ano po ang naging kahilingan ni Solomon? So ito po ang naging kahilingan po ni Solomon ay karunungan. Sabi niya, bigyan niyo po ako ng karunungan upang pangunahan ang kaharian. Nang sa gayon ay malaman ko kung ano ang mabuti at ano ang mga mabuting gawin. Isa po sa pinakapamilyar na application ng wisdom na tinanggap po ni Solomon mula po sa Diyos ay yung pong istorya patungkol sa dalawang babae na nag-aagawan sa isang sanggol. At gamit nga po yung karunungan ay na-resolve po ng maayos dito pong si Solomon. Yung pong naging problema dun sa dalawang babae po. Binigyan nga po ng Diyos si Solomon ng pambihirang karunungan, pang-unawa at kaalamang di masukat, higit pa po sa lahat ng matatalino sa ibang bansa. Dahil po doon naging tanyag po itong si Solomon. Dahil po sa karunungan na kanya pong hiningi mula po sa ating Diyos. So tingnan po natin yung pong pangalawa, yung ano po ba ang layunin dito pong aklat. Ito po ay makikita po natin sa verses 2 hanggang 6 at dito po tayo magkakaroon po ng pagtatalakay at titignan po natin yung pong tatlong bagay yung karunungan, karakter, saka po yung kakayahan. Dito po makikita po natin verses 2 to 6. Ito po ay maliwanag po na nagpapakita kung ano po yung talagang layunin po ng kabuuan ng Book of Proverbs. At sa chapters 1 to 9, kung tayo po ay mag-advance reading, binigyan din po ang kahalagahan ng karunungan. Kaya nga sabi po sa Proverbs chapter 2, na pagsikapan nating matamo ito na parang naguhukay daw po tayo para may makuwang ginto. Pero siyempre po, ay masigit pa po sa ginto, yung pong halaga ng karunungan na binabanggit po rito. And as we dig deeper po to this statement of purposes ng verse 2 hanggang verse 6, let me give 3 practical application as implied by these verses. So una po, gamit po ang Proverbs o gamit po ang kawikaan, it can transform our knowledge into wisdom. Sa paggamit po ng mga talata o sa patuloy po natin pagsasaliksik, pagdidig deeper ng Book of Proverbs, it will transform our knowledge into wisdom. Sabi po sa verse 2, here are proverbs that will help you recognize wisdom and good advice and understand sayings with deep meaning. So we need wisdom more than anything. Para po sa akin, kung ano po ang sinasabi ng konteksto, mas dito po sa talata, dito po sa konteksto, ay mas pinahalagahan po ni Solomon ang karunungan. At dito nga po sa konteksto, ay doon po tayo pumapanig, doon po between the three, we need wisdom more than anything. Kung ating pong susuriin, ang aklat po ng kawikaan ay hindi po nagbibigay ng emphasis sa mga paksang may kinalaman po sa repentance o sa pananampalataya o sa pananalangin o patungkol sa buhay na walang hanggan o yung po mga malalalim na mga theological issues. Hindi po ito yung emphasis ng aklat po ng kawikaan. Actually, the book does not speak much about God. Ang binibigyan po ng emphasis ng aklat na ito ay patungkol po sa kaalaman at karunungan. That's why po, naandun po yung meaning po, doon po sa tanong po natin kanina. Mahalaga po ito dahil lahat po tayo ay nangangailangan ng tulong tungkol sa kung ano po ang mainam na gawin sa mga napakaraming desisyon na ating pong hinaharap sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. Kahit ano po kasi ang gawin natin lagi po tayo nangangailangan ng mga pagdedesisyon. So kailangan po natin yung pong
karunungan. Saan po ba tayo nagdidesisyon? Nagdidesisyon po tayo sa paghawak ng pera, nagdidesisyon po tayo sa trabaho, nagdidesisyon po tayo sa pamilya, nagdidesisyon po tayo sa even po kung ano po yung kakainin sa araw-araw, pakikipagkapwa-tao, at maging sa mga pananalita. Lagi po tayo nag-iisip, sasabihin ko ba itong bagay na ito? O ito ba, ipapalitan ko itong mga pananalita kong ito? So when I say today that we need wisdom more than anything, ang tinutukoy po dito sa konteksto po natin ay yung pahalagahan natin ang karunungan ng masigit pa kaysa sa lapi, kaysa material na bagay, kaysa kalusugan o kaysa kapangyarihan. So hindi naman po natin pinaglalaban yung pong karunungan, karakter at kakayahan. Ano po? Ang sinasabi po natin dito, mas pahalagahan po natin ng wisdom na more than anything, kailangan po mas mahalaga po ito kaysa sa pera, kaysa sa kapangyarihan, o kaysa sa mga material na mga bagay na kadalasan po na nagiging focus ng interest ng karamihan po. And as we do that, makakapagbigay po tayo ng respeto sa Diyos. At the same time, ay pasok pa rin po tayo sa konteksto ng Proverbs chapter 1. Ano po ang kinailangan ni Solomon upang maging tama ang pagpapasya doon po sa dalawang babaeng aking nabanggit kanina? Nakatulong po ba sa kanya ang kanyang maraming pera at kanyang kayamanan para po sa kanyang ginawang desisyon? Ang sagot po, hindi po nakatulong yun sa kanya. Nakatulong po ba ang kanyang kalakasan at kasiglaan ng pangangatawan, yung pagiging magandang lalaki niya? Nakatulong ba ito sa kanya pong ginawang desisyon? Hindi rin po. Ang kanya pong ginamit ay wisdom. Ito po yung karunungang maisagawa ang kalooban ng Diyos. Mayroon pong plano ang Diyos kung bakit si Solomon ay pinilit kay David. Mayroon pong magandang plano talaga si Lord. Bago namatay po si Haring David, hindi po niya sinabi kay Solomon na iiwan ko sa iyo ang aking mga kayamanan para maging masaya ka. Ngunit sa halip, ano po ba ang itinagubilin sa kanya ni Haring David? Doon pa rin po sa 1 King. Ang sabi po doon ni Haring David kay Solomon, sundin mo ang mga utos ng Diyos upang ikaw ay magtagumpay. Ganon din po ang ating kailangan. Sundin po natin ang utos ng Diyos upang tayo po ay magtagumpay. Siya po magbibigay sa atin ng karunungang kinakailangan po natin. Kasi po sabi nga po natin, yun naman pong kaalaman, madali naman pong kunin sa paligid doon yan. Mag-aral ka, mag-TESDA ka, mag-OJT ka sa mga trabaho, yung pong kaalaman matututunan yan. Pero po yung karunungan, kung paano mo i-apply ngayon yung karunungan, yung kaalamang nakuha mo mula sa iba, doon po ngayon papasok yung karunungan. Lagi po may kinalaman sa mga pagpapasya. Bilang hari po, si Solomon po ay marami po talagang mga desisyon na dapat gawin. Kasi nga po, hari siya, ano po, paano po niya malalaman kung ano ang dapat, kung ano ang tama, at kung alam niya to, paano niya to dapat ginagawa. Gayun din po tayo. Gusto po natin gumawa ng mga desisyong hindi po natin pagsisisihan. Yung pong tama at yung pong talaga nakabubuti sa atin. That's why we need wisdom from the Lord. Ano po? So we need wisdom from above, not wisdom of this world. Sa panahon po ni Solomon, marami rin naman po mga matatalinong tao. Ngunit higit po ang kanyang karunungan dahil ito po ay galing sa Diyos, hindi po galing sa iba. Hindi po naipasa sa kanya, kundi ito po ay mismong galing sa Diyos. Malaki po ang pagkakaiba ng wisdom from above at wisdom that is not from above. Sabi po ng mundo, kung ano po ang nasa iyong puso, ito ang iyong sundin. O kung ano ang uso, sabayan mo. Sabi naman po ng salita ng Diyos, bantayan mo ang iyong puso dahil mapandin lang ang puso ng tao. So we need to guard our heart. Sabi pa rin po ng mundo, kapag marami kang pera, mas magiging masaya ka. Parang tama naman ano po, para po sa iba, para iyon po ang batayan pera eh. Pero sabi po ng salita ng Diyos, kahit konti ang pera, kung nasa iyo ang Diyos, iyon ang mas masaya. Sobrang dami po ng mga impormasyon ngayon. Ang dami na pong alam ng mga tao. Pero kulang po sa wisdom. Ano nga po ba ulit ang wisdom o karunungan? Ang karunungan po ay yung pong abilidad o kakayahang mailapat sa buhay ang mga bagay na atin nang natutunan, nalaman at naunawaan. Tandaan po natin na baliwala po ang anumang kaalamang ating natututunan kung hindi naman po ito nagagamit sa buhay.
And number 3, this sa ating pong subpoint, we need to ask God for wisdom from above. Ang pinakauna po sa kapamaraanan upang magkaroon ng karunungan ay ang hilingin po ito sa Diyos. Kahit ano ang antas ng ating pinag-aralan, ang karunungan po pwede po natin hingin sa Diyos. Hindi po nangangailangan ng requirements. Kailangan ay graduate ka ng kolehiyo, ng grade 12, o kaya naman ay meron kang doctor's degree or master's degree. Ano po? Hingin po natin ito sa Diyos kahit ano po ang ating pong antas sa ating pong buhay. Ganun po ang ginawa ni Solomon. Sabi po ng Diyos sa kanya, hingin mo ano ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Kung tayo po kaya ang tinanong ng Diyos kung ano po ang gusto nating hingin sa kanya, ano po kaya ang ating hihilingin sa kanya? Humiling po si Solomon ng karunungan dahil alam po niya na iyon ang kanyang kailangan. Mas mahalaga po iyon kaysa po pera o kaysa po sa kalakasan. And when our life displays wisdom from above po, God is glorified. Ang Diyos po ay naluluwalhati. Nabalitaan po ng Israel, ang hatol po ni Solomon, humanga po sila. Nabalitaan po ng ibang mga tao sa labas po ng kingdom ng Israel ang ginawa pong paghatol ni Solomon at sila po ay napahanga. Namanga po kasi nakita po nila na hindi po ito galing sa tao, kundi galing po sa Diyos. Pati po mga hari ng ibang bansa ay nagkaroon po ng paghanga sa pambihirang karunungan nito pong si Solomon. Bumisita po sa Israel para po marinig si Solomon. At nalaman po nilang may Diyos na marunong po sa lahat. Dahil po doon po sa karunungan na galing po sa Diyos, nabantog po ang Diyos sa iba pong mga lahi, sa iba pong mga kaharian. Diyos po na pinanggagalingan ng karunungan. Kapag tayo po ay namumuhay ayon po sa karunungan ng Diyos, iba po sa takbo ng mundong ito, makikita po ng tao na meron po palang iba sa buhay natin. Sasabihin po nila, pambihira naman itong mga Kristiyanong ito. Inaaway ko na, minamahal pa ako. Kasi nga po ay meron po tayong karunungan na tinatanggap mula sa Diyos at naya-apply po natin yung pong mga salita ng Diyos sa ating pong buhay. Ang tanong ngayon po, paano kaya mangyayari sa atin yung pong nangyari sa buhay po nitong si Solomon? Na yung pong karunungan ay kanya pong na-i-apply sa kanya pong pamumuno bilang hari ng Israel. Think about this. When was the last time you prayed for wisdom? Kailan po ba tayo huling nanalangin sa Diyos na humingi po tayo ng karunungan? Baka po kaya nagkakaroon po tayo ng mali-maling mga desisyon ay dahil kung ano-ano lang po ang ating hinihingi sa Diyos. Sa mga dagdag na kalaman na ating pong natututunan sa paaralan, sa trabaho o anumang pagsasanay, hiniling mo ba sa Diyos na palitan niya ito ng karunungan? Hilingin lang po natin mga kapatid, nasa gayon po hindi po masayang yung po mga kaalaman na ating pong natatanggap o ating pong natututunan. Pangalawa po, use Proverbs to mend our characters. Ayan. Gamitin din po natin yung pong kawikaan, yung pong aklat ng kawikaan upang maituwid o maidiretso po yung pong ating mga characters, yung pong ating mga baluktot na mga asal. Ang sabi po sa verse 3, they can teach you how to live intelligently and how to be honest, just, and fair. Mula po sa kapahayagan ng layunin ng aklat, masasabi po natin na ang aklat po ng kawikaan ay isa pong handbook para po sa praktikal na pamumuhay. Yan po yung ating magiging manual sa praktikal na pamumuhay. Ito ay pang-universal. Pag sinabi po natin pang-universal, meaning to say, para po sa lahat ng tao. Ito po ay para sa mga lalaki at sa mga babae. Para sa mga bata at para din po sa mga matatanda. Para po sa mga anak at para po sa mga magulang. Ngunit dapat ay alam din po natin kung paano po natin babasahin ito upang hindi po tayo magkamali sa mga interpretasyon nito. Tandaan po natin na ang nakasaad po sa Proverbs ay hindi po mga pangako. Sa halip, ito po ay mga prinsipyo. So iba po ito hindi po natin pwedeng panghawakang mga pangako yung po sinasabi sa Book of Proverbs. Dahil ang nakasulat po rito ay mga prinsipyo. Halimbawa po, ang sabi po sa Proverbs chapter 22 verse 6 ay train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. So normally po, kine-claim po natin ito na pangako
Kaya minsan po, pag dumating po yung pagkakataon, yung po mga anak natin naging matigas ang ulo, kahit na ano pong ginawa po natin paggabay sa kanila, parang tinitingnan natin, para yatang hindi tumalab yung pangako ng Diyos sa akin. Bakit? Ito, dahil nga po ito hindi po pangako, ito po ay prinsipyo. Ito po, Proverbs chapter 22 verse 6, ay prinsipyo tungkol po sa kahalagahan at inaasahang resulta ng tamang pagsasanay at pagtuturo po sa ating mga anak. Ngunit hindi po ipinangako ng Diyos na ganito po lagi ang mangyayari. Alam naman po natin na ang bawat tao po ay binigyan ng Diyos ng kakayahan na magpasya para sa kanyang sarili. At talaga naman pong likas na matigas ang ulo ng ating pong mga anak. Tayo din po naman noon, matigas din po ang ating ulo, di ba? At kaya po ang iba, sabi ko nga po, kahit na anak na ng pastor o ng magulang na matyaga sa pagdidisiplina, nagre-resulta pa rin po minsan ng pagre-rebelde ng mga anak. Kaya nga po mga kapatid, ang kawikaan po ay hindi garantiya o assurance sa buhay. Again, ano po, hindi po garantiya o assurance sa buhay. Sa halip, ito po ay mga panuntunan o guidelines ng ating pong pamumuhay. Isa pa pong halimbawa, kapag may nabasa po tayo sa kawikaan patungkol po sa pagtatrabaho, na kapag masipag ay sasagana ang buhay, guidance po iyon para po sipagan natin ang ating pagtatrabaho. Ngunit hindi rin po ito garantiya na tayo po ay magiging, sabihin po natin na talaga tayo po ay yayaman, tayo po ay magiging angat sa iba. Ano po. Kaya nga po may mga masisipag na mababa pa rin po ang sweldo. Para maintindihan po natin ano po, para po maiwasan po natin yung prosperity teaching o prosperity gospel teaching, hindi naman po kasi talaga garantiya. Guidance lamang. Sinabi po na kung tayo po ay magiging masipag, tayo po ay posible po na magkaroon po ng kasaganahan po ang ating pong buhay. Pero hindi po garantiya. Kaya nga po, again, ano po, meron po mga ang trabaho, ang sipag-sipag naman, pero minimum earner lamang. At meron naman pong mga napopromote na mga tamad at sila pa po yung mga yumayaman. Yun po yun, ano po. Again, guidance lamang po ang Proverbs para mas higit po nating maunawaan pag ito po ay ating pong mga binabasa. So if our minds are filled with clear and distinct ideas, it will draw us to speak and act wisely. Minsan ko po itong napulot, hinahanap ko po yung author, hindi ko na po makita eh. Pero alam ko po may author eh. Babaguhin po nitong ating pong mga karakter. Ano po? Sa chapters 10 to 24, ay ating pong mababasa yung pong nasa mahigit 375 na words of wisdom, mga kawikaan galing po kay Haring Solomon. Kay Haring Solomon pa lamang po yun ha, wala pa po doon sa ibang mga authors. So kung dito lamang po tayo sa 375 na kawikaan, meron po tayong 365 na araw sa isang taon, di ba? One Proverbs a day, pwede po pa na nating basahin, ano po, pag-isipan, pag-aralan, at i-apply po natin sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. At pag ito pa ginawa natin mga kapatid, sigurado yung pong karakter natin. Kung dati po tayong mabait, mas lalo kang babait. Kung dati ka mapanalanginin, mas lalo kang magiging mapanalanginin. Kung dati ka mapagbigay, mas lalo kang magiging mapagbigay. Gamit po ito pong mga kawikaan. Ano po? Bakit po? Mas maitatama po dito yung pong ating mga prinsipyo sa buhay. So, yun po mga kapatid, ano po, I challenge you na maliban po sa ating pong regular po na Bible reading, yung pong as a church or as an individual person, I challenge you po na mag-take po tayo ng 1 Proverbs a day. Start nyo po doon po sa chapter 10 hanggang chapter 24. Isa kada araw, meron po tayong isang verse na mapapag-aralan sa loob po ng isang taon. So, nais ko po magbigay lamang po ano po, narito po ilang pong halimbawa ng mga talata mula po sa Book of Proverbs na makakatulong po sa atin. At tignan po natin kung gaano kapraktikal at paano po makakatulong ang mga ito sa pagsasaayos ng ating mga karakter. Ang sabi po rito sa Kawikaan 22:15, likas sa mga bata ang pagiging pilyo. Ngunit kung papaluin, sila'y matututo. So kapag matigas ang ulo ng mga anak mo at di mo alam kung tama bang paluin siya, ito po yung sagot. Ito po yung sinasabi. Kawikaan 22:15, ang pagpapalo
at pagsaway ay para sa ikatututo niya, ngunit kapag ang bata ay pinabayaan, maghahatid siya ng kahihiyan sa magulang. At dito po sa bilang mga anak po, kung nahihirapan ka naman sa relasyon mo sa iyong magulang, para bang sinasabi kasi ng ibang mga bata, ang hirap daw po magpalaki ng mga magulang. Pero sabi po rito sa Kawikaan 30:17, mga yuta, ang anak na kumukudya at sinusuway ang kanyang magulang ay tutukain ng uwak ang mga mata at ang bangkay niya kakainin ng mga agila. Pastor, wala namang agila rito eh. Kaya nga Kawikaan yan eh, merong yan deeper meaning. Pag-aralan natin, Pero hindi ito yung ating purpose ngayon. O ngayon, bilang isang may asawa, kung gusto mong malaman ang maaring dahilan kung bakit ang asawa mo ay laging nasa barkada kaysa pumirmi sa bahay, ano kaya ang pwede mong gawin patungkol doon? Ang sabi po rito sa Kawikaan 21, siyam, sa kalabing siyam, mas mabuti pang tumirang mag-isa sa bubungan ng bahay kaysa loob ng bahay na kasamay asawang palaaway. Mas mabuti pang manirahan sa disyerto kaysa manirahan kasamang asawang magagalitin at palaaway. At dito po sa Kawikaan 27:5-6 ay mas mabuti ang pagsaway ng hayagan kaysa sa pag-ibig na hindi pinapaalam. Ang masakit na pagsaway ng isang kaibigan ay may katuturan, ngunit ang halik ng kaaway hindi maaasahan. Ito naman po ay tumutukoy patungkol po sa ating pakikipagrelasyon sa ating po mga kaibigan. Kawikaan 17:23, ang taong masama tumatanggap ng suhol upang ipagkait ang makatarungang hatol. Ito po ay bilang isang ordinaryong mamamayan, citizen ng ating pong bansa, na dapat po ay kung tayo po ay natutuksong suhulan ng pulis, pag tayo po ay nahuhuli sa traffic violation, o kaya naman po ay bilang isa pong empleyado ay natetempo tayo na tumanggap ng mga suhol. Ito po ang maganda pong paalala, ang taong masamang tumatanggap ng suhol upang ipagkait ang makatarungang hatol. So ayan po yung mga ilang pong mga paalala lamang po. Napakarami. 375 from King Solomon alone at sa iba pa hong mga authors. Ito pong Book of Proverbs. At pangatlo po, we can also use Proverbs to enhance our skills. Verses 4-6, ang sabi po dyan, they can make an experienced person clever and teach young people how to be resourceful. These proverbs can even add to the knowledge of the wise and give guidance to the educated so that they can understand the hidden meanings of proverbs and the problems that the wise raise. Actually po, may mga tao din naman po na talagang masasabi nating mga maalam o mayroon po mga mataas na pinag-aralan. At ayos din naman po ang kanila pong karakter. Marami naman pong ganyan, But they are not good in skills. Mayroon pong karunungan, mayroon pong magandang karakter, pero hindi rin po marunong, hindi po kayang gawin. Wala pong kakayahan, ito po ay ma-transform into skills, Sila din po ay nangangailangan ng karunungan mula sa Diyos na matatagpuan po sa pagbabasa ng Book of Proverbs. Balik po tayo kay Haring Solomon at sa tinanggap po niyang karunungan mula sa Diyos. Siya po ay nagkaroon ng karunungan sa pamamagitan ng isang magandang relasyon sa Diyos. Hindi po ito ibibigay sa kanya ng Diyos, kundi po maganda ang kanyang relasyon. Ngunit sa dulo po ng kanyang buhay, ay nagsimula po siyang tumalikod sa Diyos. Maganda rin po natin itong makita, mga kapatid. Si Solomon po, nung siya po ay talaga pong, ang kanya pong puso ay nasa Diyos, humingi po siya ng karunungan, ipinagkaloob po sa kanya ito ng Diyos. Pero as the years goes by, ano po ang nangyari? Unti-unti po siyang tumalikod sa Diyos. At ano po ang naging resulta nito? Unti-unti rin pong nawala ang karunungang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. At ito po ang naging dahilan, naging prelude ng pagkakaroon po ng tinatawag po na divided kingdom ng Israel. Tatandaan po natin si Haring Saul, ang ating pong description sa kanya, a king without heart. Si David, a king with a full heart. At ito pong si Solomon, a king with a divided heart. At naging dahilan po ng pagkakaroon po ng divided kingdom.
Ngayon, paano naman po tayo sa panahon po natin ngayon? Posible po bang maging kasing dunong din po tayo ni Solomon? Ang sagot ay maaaring oo at maaaring hindi. Hindi ba't siya na ang pinakamarunong sa lahat? Kaya ba natin siyang tapatan? Oo, nung panahon po niya, siya ang pinakamarunong. Iyon po ay noong bago dumating, ang siyang higit pa sa kanya. Sino po ba ang mas higit pa kay Solomon? Si Jesus Christ. Ang sabi po mismo ng ating Panginoong Jesus tungkol po sa kanyang sarili, doon po sa Matthew chapter 12 verse 42, narito ang higit pa kay Solomon. And when Jesus tell this, he is referring to himself. At kung tayo po, o kung nasa atin po ang Panginoong Jesus at patuloy po tayong namumuhay nang mayroong magandang relasyon sa Kanya, magkakaroon po tayo ng karunungang tulad o mas higit pa kay Solomon. Bakit? Kaninong karunungan na po ba ang pinanggagalingan natin? Kay Jesus Christ, which is in us. Ano po? Ayon po sa Colossus 2:3 at 1 Corinthians chapter 1 verse 30, si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Dahil sa Kanya, nagkakaroon po tayo ulit ng magandang relasyon sa Diyos. At kung mananatili po tayo sa Kanya, ano po? Patuloy tayong mamumuhay na malapit sa Diyos at lumalakad ayon sa Kanyang kalooban, may karunungan po na mapapasa atin na bibigay po ng enhancement ng ating pong skills upang gawin po yung mga bagay-bagay na ang layunin po ay mabigyan po ng glory o maparangalan po natin ang Diyos. Oo, may mga pagkakataon na sasablay tayo sa pagsasagawa ng mga bagay-bagay. Tao lamang po kasi, di ba? Ngunit sa halip po na mataranta o matakot sa mga pagkakataon na pakiramdam po natin ay nakakagawa tayo ng mga maling desisyon sa buhay, ang gawin po natin, kay Jesus po tayo mag-focus. Yung pong karunungan na ibinibigay niya po sa atin, siya po yung ating pong mismong wisdom, hindi lamang po babaguhin ang ating karakter, yung pong ating skills ma-enhance din po. Anong mainam pong gawin? Itanong po natin, paano ko mabibigyan kung halimbawa tayo po ay nasa isa pong sitwasyon na pakiramdam po natin, nagkaroon po tayo ng mga maling desisyon. Ano po ang maaari po natin gawin? Itanong po natin sa ating Diyos, sa ating pong sarili, paano ko mabibigyan ng karangalan ang Diyos dito sa aking kasalukuyang sitwasyon na pinagdaraanan? Paano ko kaya siya mas makikilala dito sa problemang aking pinagdaraanan? Paano mas lalalim ang relasyon ko sa Kanya? Yun naman ang ibig pong sabihin ng karunungan. Hindi po basta magandang takbo ng pamilya, ng negosyo, o maraming kaibigan, o magandang takbo ng buhay. Ang karunungan po, ang dapat po na maging focus pa rin po nito, ano po, ay yung pong mas makilala pa rin po natin ng Panginoong Yesus at maranasan po ang Kanyang pagsama sa atin. Nang sa gayon po, sa kahit anong mga bagay na ating pong ginagawa, alam po natin na ang Lord po, hindi po tayo kailanman iiwanan. Yung bang kahit na sa panahong palpak ang naging desisyon natin, ano po, alam natin na mayroon pong kamay na humahawak sa atin na hindi po tayo binibitawan. At tutulungan tayong tumayo at tutulungan tayong itama yung po mga mali po natin nagawa sa buhay. Sasabihin niya, huwag kang mag-alala. Kasama mo ako, hindi kita iiwan. At para ulit po tayo, punta po ulit tayo dito po sa ilang pa po mga talata sa Book of Proverbs na makakatulong po sa atin. This time, ang tignan naman po natin na sa perspective ay kung paano makakatulong ang mga ito sa pag-enhance ng ating po mga physical at mga spiritual na kakayahan. Ang sabi po una po para po sa pamilya, pag nakarinig ka ng masasakit na salita mula sa iyong asawa, o mula sa iyong nanay, o mula sa iyong kapatid, ano ang gagawin mo? Ang sabi sa Kawikaan 15:1, ang malumanay na sagot, nakapapawi ng poot, ngunit ang salitang masakit, lalong nakakapagpagalit. Para sa pamilya pa rin po, kapag nalulungkot ka, kasi hindi mo man lang mapakain sa Jollibee o sa McDo ang iyong mga anak. Ang sabi dito sa Kawikaan 15, 16, 17, mas mabuti pang maging mahirap na may takot sa Panginoon kaysa maging mayaman na ang buhay ay puno ng kaguluhan.
mas mabuti pa ang mag-ulam ng gulay habang buhay. Hindi po. Sabi po dito, mag-ulam ng gulay lamang pero mayroong pagmamahalan kaysa sa mag-ulam ng karne pero mayroong pag-aawayan. Sa mga taong matatabil, yung matatabil ang dila, kapag may lumapit sa iyo at nagsimulang magtismis, ano ang gagawin mo? Ang sabi sa Kawikaan 20:19, skills po yan, ano po? Kung tayo po ay lumayo doon po sa mga naninirang puri. Ang sabi po dyan, ang taong masalita, nagbubunyag ng sikreto. Kaya ano dapat po natin gawin? Kaya iwasan mo ang ganyang uri ng tao. At kung para naman sa iyong sarili, kapag napagtanto mo na ikaw pala yung dahilan ng problema, dahil ikaw pala yung salita ng salita, ang sabi naman dito sa Kawikaan 10:19, ang taong masalita, malamang magkasala. Ang tao namang marunong, pinipigilan ang kanyang dila. Sa negosyo o bagay na pagkakakitaan, kapag may nag-alok sa iyo ng pagkakakitaan na tinatawag po natin ngayon na easy money, o yung bang mayroong tingin mo pa lamang mayroon nang nakapaloob na scam. Ang sabi po sa Kawikaan 13:11, ang kayamanang nakuha sa pandaraya o sa madalian tulad nga po ng multi-level marketing scheme at lottery tulad ng loto at weteng ay madaling nawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. At ito po mga kapatid, minsan hindi po tayo aware dito. Tingnan lamang po natin. Patungkol po ito sa pagiging garantor. Kapag may lumapit sa iyo para maging garantor ng utang ng iba, o kaya naman ay naisip pong mangutang o gumamit, o kaya naman ay magpagamit ng credit card, ano ba ang sinasabi ng Kawikaan patungkol dito? Ayan, 3 po yan. Ito sa Kawikaan 11:15, ang sabi diyan, delikado ang mga kung managot sa utang ng iba. Kaya iwasan mo itong gawin upang hindi ka magka-problema. Again, ano po, walang kinalaman sa Diyos, walang kinalaman sa theology, walang kinalaman sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, pero practical application. Pag ikaw ay naging garantor, nagka-problema yung ginagarantihan mo. Hindi lang siya may problema, pati ikaw may problema. Kawikaan 20:27, ang may hirap ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mayayaman at ang nangungutang ay alipin na nagpapautang. At dito po sa chapter 22:26, huwag kang managot ng utang ng iba. Kapag hindi ka nakabayad, baka pati higaan mo kunin nila. Kasi di ba yung may mga yung may mga isilat ng mga ipinaprenda pa ngayon, bibilangin pag ikaw ay nag-garantor pati yung naman ng bahay mo, baka pag ngulit nila sinasabi, pati higaan, pati bed mo kukunin dito daw po para maging pambayad doon po sa utang ng iyong ginagarantoran. So skills po yan mga kapatid, may papasok po yan doon po sa kung tayo po ay nag-aaral na salita ng Panginoon, especially ito kung Proverbs, kung pong skills po sa pagharap po natin sa pang-araw-araw na buhay, ay madali po natin mapapagdesisyonan ng tama. So, as a conclusion, ang mga po natin talata mula sa Aklat ng Kawikaan ay ilan lamang po sa napakaraming talata na magbibigay sa atin ng karunungan na magiging dahilan naman ng patuloy na pagkakahubog ng ating karakter at pagpapalakas ng ating kakayahan sa pagsasagawa po ng mga bagay-bagay na ang layunin ay mabigyan po ng kapurihan o ng luwalhati ang ating pong Diyos. Sa English po, at ito po sinasabi ng ating pong conclusion dyan, pinaiksi po, summary and conclusion po, pinaiksing mensahe po natin ngayon ng Proverbs chapter 1, verse 1-6. To glorify God in our lives, let us use Proverbs to increase our knowledge that can transform into wisdom. Yung pong knowledge, kailangan ma-transform into wisdom. Yes po natin, kay Lord yung pong wisdom. Siya po yung magta-transform. And to mend our character and to enhance our skills. So doon po sa 3, wala pong hierarchy. Hiningi po ni Solomon ang karunungan dahil po meron po siyang kaalaman. Kinonvert po ito ng Diyos sa karunungan. Inayos po ang kanyang karakter. Nung ayos pa po yung kanyang karakter, natatransform po ito sa magandang skill. Pero nung hindi na po maayos ang kanyang karakter sa harapan po ng Diyos, ano po ang nangyari?
na wala po ang kanyang knowledge, yung kanya pong wisdom, na walang po siya ng kakayahan na mamuno o pangunahan ang bansang Israel. So mga kapatid na po, nawa po ang introduction message na po na ating pong pinag-aralan sa umagang ito ay magbigay po sa atin ng makaakit po sa atin na tayo po ay patuloy na magsaliksik ng salita ng Panginoon mula po rito sa aklat ng Kawikaan. At siguro po mga 8 Sundays po tayo tututok dito po sa aklat po ng Kawikaan. Sige po, at iyan po ang salita ng Panginoon atin po nga napag-aralan sa umagang ito. At bilang bahagi po ng ating pong panambahan for today, sabi ko nga po kanina, today is first Sunday of the month. At katulad nga po ng kultura ng ating pong simbahan at ng karamihan po ng mga evangelical churches, ito po yung ginagawa po natin na panahon na pagsasagawa ng pag-alaala sa banal na hapunan, isa sa 2 ordinansa na iniwanan ng ating Panginoong Hesus sa mga mananampalataya bago po siya umakyat doon sa langit. So yanda po natin ang ating po mga tinapay at mga juices para po sa gagawin po natin pag-alaala. At sa ngayon po, habang tayo po ay nagpiprepare ng ating po mga sarili, hiniling ko po ang lahat na tayo po ay patuloy na magsuri ng ating po mga puso, ng ating po mga kaisipan sa anumang mga kasalanan na ating nagawa, pinag-iisipan pa namang gawin, at ito po ay ating isuko sa ating pong Panginoon. Sapagkat doon po tayo magiging mas katanggap-tanggap sa pag-alaalang ito. Wala pong kinalaman sa kaligtasan, pero gusto po natin mag-glorify ang ating Diyos, kaya tayo po ay humarap sa Kanya ng meron pong malinis na puso at malinis na kaisipan. I will give you a minute of personal prayer. Tayo po ay sabay-sabay na lumuhod sa ating Panginoon. Father God, muli salamat po sa araw na ito, sa kalayaan ito sa amin. Ikaw po ay aming worship sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po, Panginoon, sapagkat yung pong kalayaan na meron kami na na-enjoy dito po sa aming lugar, in spite of the situation na meron po kami, ay yung nga po, napakalaya po naming magawa dito pong ganitong uri ng panambahan, at kasama na rin po yung pag-alaala sa banal na hapunan. So Lord, as we come to you this morning para nga po gawin ang isa po doon sa ordinansang iyo pong ibinigay sa amin, kami po ay patuloy na nagpapasuri ng aming po mga sarili sa iyong harapan. At nawa po, Panginoon, kung ano man po ang laman ng aming mga puso, mga isipan, mga kasalanang nagawa noon, kahapon, nito nakaraang linggo, nakikita niyo at naririnig, Panginoon, ang nilalaman ng aming po mga puso. Kaya Lord, sa umagang ito, sabay-sabay po namin itong inilalatag sa iyo pong harapan at humihingi po, Panginoon, ng pagpapalinis sa anumang mga karumihan na meron po kami sa ngayon. At salamat po, Panginoon, sa amin na kung kami po, Panginoon, ay magsasabi ng aming po mga kasalanan sa iyo pong harapan, ikaw po ay tapat na kami po ay patatawarin sa lahat ng aming po mga pagkakasala. Salamat po, Panginoon, sapagkat ito po ay nagkaroon ng realidad nung ang Panginoon sa Kristo ay napunta doon sa krus, naipakot sa krus, namatay, hindi po para sa kanyang sarili, kundi po para sa amin. Lord, salamat sa katotohanan na ito. At sa pagkakataong ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa mga elementong nasa aming po mga harapan, sa tinapay na sumisimbolo ng katawan ng Panginoon sa Kristo, at sa saro na sumisimbolo naman sa dugo ng Panginoong Hesus na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo para nga po sa ikalilinis ng aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, at palayo po kami sa aming pong gagawin ngayon. Pagsilbi nawa po itong isa pong pagpapala para po sa mga kapatiran at higit sa lahat, yung makapagbigay po ng glory sa inyong pangalan. Lord, salamat po. Binabalik po yan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hawakan po natin ang ating pong mga tinapay
Ang sabi po rito sa unang Korinto 11:23-24, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at kanya itong pinagpira-piraso. At kanyang sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Tuwing gagawin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo sa tinapay. Hawakan po natin ang ating po mga saro. Ang sabi po sa unang Korinto 11:25, hindi naman matapos maghapunan na hinawakan niya ang saro at sinabi, parang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinimin niyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo sa saro. Bakit mo natin ito ginagawa? Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 11:26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Father God, muli salamat po sa mensaheng amin po napag-aralan sa araw na ito. Salamat po sa message na amin po nakita mula po dito sa Proverbs chapter 1 verses 1-6 at sa mga practical application na pwede na po namin kaagad ma-i-apply sa aming po mga buhay. Nawa po, Panginoon, ikaw po patuloy na magpatubo nito sa aming mga puso upang anumang mga karunungan, mga kaalaman na aming po natutunan mula po sa iyong salita ay patuloy po na bumago ng aming po mga karakter at magbigay din po ng kaalaman o kakayahan na magawa po namin ito sa aming pong mga spiritual and physical skills. So Lord, salamat po at patuloy po kami rin lumalapit sa iyo sa umaga po. Bawat mga kapatiran. Lord, maaring sa pagpunta po namin dito sa Zoom gathering kanina, magkakaiba po ang aming po mga puso. Maaring iba po excited. Yung iba po pumunta po rito, maaring po mayroon pong mga problema sa mga hindi po, Panginoon, na ihandog po sa iyong harapan ang lahat po ng nilalaman ng aming mga puso. At nawa po, Panginoon, ng mga deepest desire ng mga kapatiran, ikaw po, Panginoon, ang magkakaloob dito para po sa kanila. And Lord, again, we are committing to you this new week of our faith, itong aming mga buhay, Panginoon. Na nawa po, Panginoon, ay patuloy niyo po kami sasamahan sa ano ba mga bagay na aming pong mga gagawin, Panginoon. Patuloy niyo po kaming iingatan, Panginoon, dito po sa kasalukuyan pa rin pong sitwasyon ng aming pong bansa at ng buong mundo. And we're looking forward, Panginoon, na sa mga susunod pa kong mga linggo, susunod po na mga buwan, ay mas lalo po magiging maganda ang sitwasyon ng ating bansa at ng mundo na may kinalaman nga po rito sa COVID-19 pandemic. At for the meantime, Lord, nawa po ay patuloy niyo po kaming bigyan lahat ng mahabang pasensya sa kung ano man po, Panginoon, yung pong mga pagsubok, mga challenges na aming patuloy po pinagdaraanan sa ngayon. Maging ito man po, Panginoon, ay pampersonal sa hanap buhay, sa trabaho, pamilya, bahay. Lord, alam po namin na ikaw po yung Diyos na mayroon pong kontrol ng lahat ng bagay at nakababatid po, Panginoon, ng lahat ng mga kaganapan. Kaya Lord, sa iyo po namin lahat ito sinusurrender at nawa po, Panginoon, ay palitan niyo po, Panginoon, ng pagsamba, Panginoon, anumang mga wulis na Lord, salamat po sa iyo po mga patuloy pang gagawin sa aming po mga buhay. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kapayapa ang dulot ng ating pakikiisa sa Diyos Anak, at ang patuloy na pakikibisa ng Banal na Espiritu Santo ay patuloy nawang sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang umaga po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Yan, maraming salamat, Pastor. Purihin po natin ang ating Panginoon. At tayo po ay dumako na sa ating mga announcement. May birthday, ayan. Si Ate Janelle, yan, si Ate Janelle, asawa po ito sa June 6. Yan, happy birthday po. At sa June 10, si Jomel Kembao, yan, sa June 10 po siya. Happy birthday po sa inyong dalawa. Yan ang ating pong Bible reading for this week. Hebrews chapters 8 to 13.
the 13. Ayan. Ayan, ayan, patuloy din po yung ating prayer meeting gathering via Zoom every Wednesday at 7 p.m. Tayo po ay tumatanggap ng mga tithes, offering, at pledges and financial donations via online bank transfer. Yan, pwede po tayong mag-transfer sa Bank of Philippine Island account number 003173-7269-52. Account name po niyan ay Jesus the Wonderful Savior Baptist Church. Yung ating women's life group gathering via Zoom din po every Friday at 8 p.m. Yan. Yan, muli. Maraming salamat po at mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan, purihin po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po. Salamat Panginoon, salamat sa araw na ito. May ganda ng umaga, buong araw kayo ang aming kasama. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon.